Ang isa pa po sa mga personal boundaries na dapat din na nire-respeto natin ay yung material boundaries. Yes. Ay, Opo. opo. Sa amin Oo. pong mag-asawa. Yes. So, kailangan yung wallet niya. Yes, oo. Huwag babasa buksan. Yung cellphone niya. Pero, Talaga bang ganon, kapatid na Vince? pero papayagan daw niya ako pag nagpaalam ako. Ganun oo. lang Ganun po. dapat. Kasi, Respeto yes, may po. respect. Nagpaalam ka. Hindi yung pag Opo. natutulog na siya, oo, di ba? Kukunin mo. Bubuksan. Oo, yung daliri niya, di ba? Para mabuksan Daliri. Yes. Kaya Para ganun. mabuksan yung cellphone, natingnan yung mga Ay, messages. bubuksan yung mata niya. kasi ano siya eh, yung tawag facial recognition. facial recognition. Di ba? Para lang makuha mo yung mga impormasyon na nandun sa cellphone. Kasi, teka lang, baka may pagdududa na kapag ganyan. Opo. May trust issue sa samahan ng mag-asawa. Tsaka Di ba? kapatid na Elmer, ano yung saliva conscious? Yung Naku. Oo. uminom ka sa mug niya. Ayaw pala niya. Oo, may kakilala akong ganyan, kapatid na Venice. Yung mug niya, talagang nilagyan niya na kay ano lang ito. Oo, kasi ayaw niya na yung baso niyang yun, ginagamit ng iba. Opo. Di ba? Iniinuman ng iba. Di ba? Gusto niya, sa kanya lang yun. Opo. Yun ang kanyang material boundaries kasi. Opo. Kailangan nating irespeto yung kapatid na Venice. Opo, wag natin sasabihan na, bayan, maglang, arte-arte mo naman. Yes, ang arte-arte mo OA mo naman. naman. Oo. Pero hindi, di ba? At kapag sinabi sa inyo yun, just stand your ground. That's your boundary, di ba? So, manindigan ka doon kahit sabihan pa na mali. Hindi mali yun kasi self-respect mo yun. Opo, di ba? tama po Opo. kayo. Eh, paano po yun, kapatid na Elmar? Yung between a parent and a teenager. Oo. Kailangan pa bang magpaalam nung Kasi may parents? mga magulang, di ba, na Oo. parang kailangan ko pa bang sabihan yung anak ko, anak, pwede ko ba makita yung Cellphone mo. mo? Di ba? Kailangan, kapatid na Venice. Kasi ano po yan eh, yung mga anak natin, lalo na po yung mga matured na ha, mga sumusubaybay po sa amin, parang ano siya eh, parang diary. Di ba yung mga gumagawa ng diary, nagsusulat ng mga experiences. Pag yun ay halimbawa, kinuha ng isang magulang at binasa niya ng walang paalam. Di Nasisira ba? yung trust ng bata dun Yes. sa parent. Kasi personal niya yun eh. Ganon din sa cellphone. Opo. So, sa mga magulang po na sumusubaybay sa amin, lalo po kung yung mga anak na po natin ay matured na, di ba? May isip na, dapat kailangan pag, wala namang masama kasi na i-check natin yung cellphone, halimbawa, ng Opo. ating mga anak, pero kailangan nating ipagpaalam. Kasi personal na bagay po nila yon na kumbaga iniingatan din nila kung anong laman nun. Opo. Eh, paano po yun kapag gusto nilang mag-open up yung teenager? Eh, di ba yung mga teenagers po ngayon medyo may sarili ng mundo, lagi naka-online. Yes. Pinipilit nilang magsalita. Paano po yun? Paano po nila mabibuild na, kasi sinasabi ng mga teenagers na, you're crossing my boundaries, mom. I will Yes. speak if I'm ready. Paano po yun? So, gaya ng kanina pa tinatalakay na po natin, kapatid na Minis, maging respectful pa din. So, kausapin natin sa isang maayos, mahinahon na paraan, wag yung galit. Di ba? Ano ba Nanay naman mo yan? ako. Oo, magulang mo ako, tatay mo ako. Di ba? O, kailangan para mag-open up ba sila sa atin. Kasi gano'n ang mga bata ngayon. Hindi naman sa no offense sa mga kabataan, pero may ilan kasi maramdamin. Di ba? So para yung mga anak ay mag-open up ng kanilang nararamdaman, kausapin natin ng isang mahinahon at maayos na paraan. Ayun.